Tuwing buwan Agosto, ginugrita natin ang buwan ng wika, isang pagkakataon para mas bigyang halaga ang ating wika at kultura. Tama ka dyan, Profi. At para alamin ang tema at mga aktibidad ng buwan ng wika ngayong taon, makakasama natin si Sir John Enrico Torralba, Chief Language Researcher mula sa Komisyon sa Wikang Filipino. Magandang umaga po, Sir. Magandang umaga sa inyo at magandang umaga sa mga ka-RSVP. Ka-RSVP. Mga ka-RSP. Iba yung ka-RSVP, sir, kapag may mga events tayo. RSP tayo. RSP. RSP pala, sorry. RSP. Ayun. Sige. Anyway, Ginoo, ayan. Ginoo ngayong buwan ng wika at 2026. Ano po yung tema natin at anong mensaheng nais ito'y parating para sa ating mga kapwa-Pilipino? Ang tema natin ngayong 2026 sa pagdiriwang ng buwan ng wika pambansa ay Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa panaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Maraming bagay ang gustong sabihin ng tema. Unang-una ay siyempre yung halaga ng wikang Filipino sa panahon ngayon na umuunlad na talaga ang teknolohiya at isa sa mga teknolohiyang sikat ngayon ay yung AI. So, hindi natin mapipigil ng AI. So, kailangan maging handa tayo sa pagharap sa AI na to. So, ang panawagan namin dito ay maging responsable tayo, maging mapanuri, maging ethical sa paggamit ng AI, samantalang isinusulong natin ang paggamit ng wikang Filipino. Kumbaga, maging bahagi ng umuunlad na teknolohiya yung wikang Filipino at ang mga wika ng Pilipinas. Okay. Sir, sa inyong pananaw po, bakit mahalaga na sumabay ang wikang Pilipino sa pag-usad ng artificial intelligence? Mahalaga kasi maraming kaalamang Pilipino ang magandang maibahagi natin. Hindi lamang sa atin, kundi sa maraming tao. So, upang maumangkop yung ating mga kaalaman, kailangan maging humusay din, umunlad din ang ating wikang Filipino. So, dito ang panawagan namin, huwag nating kalimutan, ibahagi natin, maging inklusibo yung teknolohiya para sa mga Pilipino. Okay, naalala ko tuloy, no, kapag may mga estudyanteng minsan ay nagmamadali o kaya naman ay hindi gusto mo na masyado mag-effort sa paggawa ng mga essay, may mga nais kunin ng mga detalye sa AI sa kanilang mga research, napapanahon yung tema ninyo patungkol dun sa responsableng paggamit ng artificial intelligence. Now, relating that theme with pananaliksik, so paano po natin maipapaunawa sa ating kapwa Pilipino na kailangan habang tayo ay gumagamit ng AI at responsableng gumagamit ito, ay hindi dapat nasasalang-alang yung tamang pananaliksik. Dapat una nating isipin na hindi kayang palitan ng kahit anong teknolohiya yung tao. Lalo na kaya nga artificial yan eh. Pag sinabing artificial, hindi ganap yan. Kumbaga, ang limitasyon yan ay batay sa kung anong ini-input ng tao. So, kung gagamit ang mga mananaliksik natin, lalo ng mga estudyante, dapat nilang isipin na hindi lahat ng nilalabas o binubuo ng AI ay kumpleto at wasto. So, yun dapat nilang isipin eh. Kumbaga, dapat nilang tandaan na pansamantala lamang yung impormasyong binibigay ng teknolohiya o ng AI. At meron dapat siyang responsibilidad na kumpirmahin, i-verify kung kung wasto yung mga impormasyon. Kasi minsan, sa AI may mga hallucination eh. Ibig sabihin, may mga impormasyon siyang nililika na batay lamang sa limitadong input. Pero ibig sabihin, hindi siya kompleto at maaaring mali. At minsan, bumubuo pa siya ng sarili niyang source na hindi man talaga umiiral. So, dapat maging maingat tayo. No, kaya nga ang laging doon ay maging responsable tayo. Huwag lang iasa sa AI. Kasi ang mangyayari yan, pag ginamit mo yung impormasyong binigay ng AI, hindi ang AI ang mali ay yung tao. Okay. Kaya yung pananagutan sa huli ay sa tao pa din eh. Okay. So, yung mga nabanggit mo, sir, no, responsable, pananagutan, pag-iingat, paano naman yung mga tao na, kailangan ko pala mag-ingat, hindi huwag na lang gamitin, nangangamba sila o natatakot silang gumamit ng AI? Wala namang masama kung gusto pa rin nilang ipagpatuloy yung nakagawian na nating paraan ng panaliksik. In fact, yun ang una nating dapat i-develop pahusahin sa ating mga researcher. Yung manual natin, yung mismong tayo naghahanap, nagpupunta sa mga lugar o pumunta sa library para kumuha ng impormasyon. Kasi sa ganung paraan, pag gumamit na tayo ng AI, alam na natin, meron tayong kahit na paano discernment, natin na itong impormasyon na binibigay ng AI
ay wasto, hindi. O dapat, o magiging critical tayo, dapat alamin muna natin. So, unang mahalaga talaga pag sa klase, mga guro siguro, una muna develop yung the usual, yung alam na nating paraan ng panaliksik. Tapos yung AI, gagamitin yan bilang kasangkapan. Ibig sabihin, tumutulong lamang siya. Pero hindi siya yung gagawa para sa'yo. Okay. Okay, kasi paano ba? Maraming, for example, siguro sir, medyo magpapaka-academic tayo ng onte. Sige. Pagdating sa social science, sa education, sa komunikasyon, Filipinorohiya, pagdating sa pananaliksik, di ba dapat ang ginagawa natin ay talagang manual. Paano po yun? May mga iba talaga nagkasabi na hindi, dapat talaga mag-adapt na tayo. Ito na binakita na ng AI mismo. Bakit kailangan pa natin mag-manual? What are your thoughts on this, sir? Kailangan mag-manual kasi nga, hindi naman talaga kompleto o wasto o palaging tama yung yung impormasyong binibigay o makukuha sa AI o sa Google, ano man yan. Kasi Google kasi AI din naman yan Lumang AI nga lang, yung mas malakas. So, para malaman natin na wasto yung informasyon niya, kailangan turuan natin yung mga mag-aaral natin na paano gagamit ng maayos at responsable AI. So, I think marami kasing literacy, di ba? Isang dapat maging bahagi na ng edukasyon ay yung AI literacy. Hindi lamang sa mga estudyante, kundi sa mga teachers. Okay. Baka turuan yung mga teachers na paano ma-detect at na paano i-handle yung mga mag-aaral na gumagamit lamang ng AI at wala nang iba pa. Okay. So, kasi ang sinasabi, Sir John, is ang AI natututo sa kung ano nga ini-input ng tao. So, to the point na kahit ma-perfect na ng AI yung information, are you saying dapat hindi pa rin maalis yung traditional o yung manual na pananaliksik? Oo, hindi dapat mawawala yun. Kasi kailangan mo rin yun para mag-verify, mag-confirm, mag-check at magdagdag ng impormasyon. Okay. Kasi lagi ganun naman ang research ang layunin niya ay mag-ambag ng impormasyon at hindi magagawa ng AI yon. Nandun pa rin yung tao. Kaya mahalaga pa rin yung manual na o yung rigor ng totoong research. Ayun. Totoo naman. Talagang kapag gagawa ka ng research, manual talaga. Dapat. Kasi hindi pwede magpepresenta ka ng isang papel na hindi mo naman sigurado kung lahat ng sinabi mo doon ay talagang galing sa'yo at kinuha mo na sa AI. Mahirapan kang i-explain yung mga yun. Well, regardless of any sciences, natanong ko na sa social science kanina. But anyway, ngayong buwan ng wika, ano po yung mga activities ng komisyon sa Wikang Filipino KWF na dapat abangan at salihan ng publiko? Well, mula pa nung simula ng buwan ng Agosto ay meron na kaming ginagawang Wikain Mo. Ito yung isang webinar na nag-iimbita kami ng mga resource person na may kinalaman sa edukasyon, sa research, at siyempre sa AI. So, ngayong linggong ito ay may inibita rin kaming resource person si Dr. Rachel Rojas ng UP Los Baños. Magaganap bukas yung Wikain Mo, available. Mapapanood ito sa aming KWF Facebook page. Okay. Ang kanyang tatalakayin ay ganun pa rin tungkol sa liksik at tungkol sa wika at iba pa. Bukod dyan, meron din kami susunod pa na susunod na linggo, si Dr. Mary Jane Rodriguez Natel, at tatalakayin naman niya na makatulong ba AI sa mga panaliksik sa wika at pantikan at iba pa. Pero bukod doon, ang isang mahalaga naming event ay magaganap sa ika-27 ng Agosto. Na ito yung Bunyi. Gabi ng Parangal. Ito yung kikilalanin namin, yung mga nagwagi sa aming timpalak at siyempre yung mga tao na merong malaking ambag sa pagkusulong ng wikang Filipino at mga wika ng Pilipinas. So ito yung magaganap sa 27 po ng gabi. Pero bukod dyan, siyempre naghahanda na rin kami sa nalalapit na anibersaryo ng KWF sa 90th anniversary ng 90th, KWF. okay. Pero sa Nobyembre pa naman to, pero nagkakaroon na kami ng parang pag-hype. May mga preliminary. May mga preliminary na. So naglalabas kami ng impormasyon. So ngayong buwan ay mas masigasig kami naglalabas ng impormasyon tungkol sa wika, kasaysayan ng wika at iba pa. Alright. Ayun, abangan natin sa inyong social media accounts. So, on that note, maraming salamat po, Sir John Enrico Toralba, sa pagbabahagi sa amin tungkol sa tema at layunin ng Buwan ng Wika ngayong taon. Thank you, sir. Thank you Maraming po. salamat din po.